Kaya po natin mga kaibigan, tunay nga po, paulit-ulit namin pinapaalala sa inyo mga kaibigan, kaya natin ang pagbabago sa dami ng problema ang ating dinadaanan kaibigan. Kaya mong magbago at sa pagkakataong ito, pag-uusapan natin yung mga pagbabagong yan. Sana po, maintindihan po natin ang mga dapat natin gawin para magbago tayo. At para malaman nyo kung ano dapat nyo baguhin, this time, dadako na po tayo sa TKPM number 6 at yan ay ang okay, this time po, tulong ko, pagbabago mo po ang pag-uusapan natin. Ang tanong ko kaibigan, bakit maraming mag-asawa ang naghihiwalay, malapit na maghiwalay o nagtitiisan na lang? Sige po, kung may katabi ka ngayon, pakitanong mo. Alam niyo po sa aming pag-aaral, review lang po natin ng konti. For the past few weeks, pinag-usapan po natin to. Alam niyo bang may 4 na klaseng mag-asawa sa buong mundo? Hindi lang po sa Pilipinas, maski sa buong mundo. 4. Sa isa na rin. Una, yung mga mag-asawang malapit nang maghiwalay. Yan, marami na po yan. Yung bang maraming mag-asawa ngayon, ako, sabi nung asawa niya, isang beses ka na lang. Pag hindi ka pa nagbago, lalayasan na kita. At alam niyo, kuminsan kumakanta pa sila eh. Yung bang, sabi niya, just once, yung bang, minsan, lalayasan na kita. Ang sabi pa nila, I did my best. But I think my best wasn't good enough. For here we are right where we were before. At sasabihin ng babae, just once. Sa Tagalog, isa ka na lang. Pag ikaw, mister, gumawa ka pa ng isa, lalayasan na kita. Yun po yung kalagayan ng maraming mag-asawa ngayon. Yung malapit ng maghiwalay. Problem. Pangalawa, ito po yung mas malaking problema. Hiwalay na. Tanong, may kilala ka bang mag-asawang hiwalay na? Sa totoo lang po, napakadami na po ngayon mag-asawa, hiwalay na. Kaya napakatindi po ng call for divorce law in the Philippines. Bakit? Napakarami yung tao ngayon, hiwalay, hindi mapag-asawa kasi hindi pa divorce. Ang problema, gusto nila maghiwalay, ang mahal naman ng annulment. Sabi nga po natin last week, kung naalala nyo, mahal magpakasal. May mas malaking problema po yan. Mas mahal maghiwalay. Yung po ang problema nating malaki. Kaya napakadami po kayo nagreklamo dahil ang pwede nilang daw mag-annul yung mayayaman. Kasi yung normal na mga taong mahihirap, hindi kaya maghiwalay dahil mahal. Kaya nga po palagi ko sinasabi sa mga wala pang asawa, pwede ba bago ka magpakasal, mag-isip ng mabuti dahil mahal magpakasal. Mahal pang maghiwalay. Ito pa mas matindi, kaibigan. Madaling magpakasal. Ha? Madali lang. 2 oras, bisa 3 oras, tapos na yung seremonya. Kasal ka na. Bad news, matagal maghiwalay. Ang tagal ho ang process ng annulment. Normally, 1-2 years, iba 5 years bago matapos ang annulment. So, ibig sabihin, andali, 3 oras lang, kasal na kayo. Ang problema, kung hiwalay mo yung asawa mo, ang tagal. May nadinig pa nga po ako para daw maiwasan tong problema ito. Lagyan daw na expiration ng kasal para at least after 10 years, kung ayaw mo na i-renew, wag mo na magpakasal. Grabe na yung mga naiisip natin. Why? Kasi po totoong problema ngayon, napakaraming tao, malapit na maghiwalay, iba hiwalay na. Ito naman po yung pangatlo. Maraming mag-asawa ngayon, nagtitiisa na lang. May mga mag-asawa ngayon, kasal. Inis na sila sa isa't isa. Wala naman silang balak maghiwalay. Sir, bakit? Inis na pala, ayaw maghiwalay. Maraming dahilan. May isa, number 1, may takot sa Diyos. Kasi pinagsama daw ng tao, wag paghiwalayin. Pinagsama ng Diyos, wag pahiwalay ng tao. So kahit inis na sila, ay na maghiwalay. O kaya kumisan, para sa mga anak. O kaya para sa magulang, dahil nangako sila. Pero sa totoo lang, hindi na para sa kanila mag-asawa. At ang pang-4 po na klase ng taong mag-asawa ay mga taong tunay na masaya at nagmamahalan. Sana po ang panalangin ko sa lahat po na nagmamahalan ngayon. At mag-boyfriend at girlfriend na balak magmahalan at pakasal sa araw. Sana po isang araw, tunay kayong masaya at nagmamahalan. Meron nga hong team song yan eh. Ako po, I've been married to Ma'am Evelyn for the past 24 years. So this coming June 22 po will be our 25th anniversary. At sana po ang team song sana ng lahat ng mag-asawa ay ganito. Meron po kaming palagi pinag-usapan. Sana narating ang araw itong team song natin. I love you more today than yesterday. Ayun, sa mga medyo matanda-tanda na medyo alam niyo yan. Ano ibig sabihin? I love you more today than yesterday. Ibig sabihin, sinasabi ko sa asawa ko, alam mo honey, mas mahal kita ngayon kaysa kahapon. Mas mahal kita ngayon kaysa nung pinakasalan kita. Mas mahal kita ngayon kaysa nag-honeymoon tayo. Pero honey, but not as much as tomorrow. Ha?
Nadinig niyo yung kantang yun? I love you more today than yesterday, but not as much as tomorrow. Ano ibig sabihin nun? Ang sabi ko po sa asawa ko, pero yung pagmamahal ko sa iyo, hindi katulad ng pagmamahal ko bukas. Ibig sabihin, yung pagmamahal namin sa isa't isa, araw-araw lumalago. At sana, yan ang maging pagmamahal ng lahat ng tao nagpapakasal. At kung di nyo po kayang gawin to, ay ba suggestion, huwag na kayo magpakasal. Kasi po, pag nagpakasal kayo, mauuwi kayo sa malapit na kayo maghiwalay. Maghihiwalay na kayo o magtitiisan na lang kayo. At sa apat po na to, ang may pinakamarami sa aking pag-aaral, ang napakaraming tao ngayon, yung mga nagtitiisan na lang. Nagtitiisan na lang sila, hindi sila naghihiwalay, pero sa totoo lang, may mga mag-asawa ngayon, ito po, sana, makinig kayo mabuti. May mga mag-asawa ngayon, magkasama sa isang bahay, paglabas, magkasama, mag-holding hands pa kuminsan, pagpasok sa loob ng bahay, hiwalay na kwarto. Bakit? Pakitang tao eh. Sad to say, there's stories like that. Yung iba naman ho, nasa loob ng isang bahay, nasa loob ng isang kwarto, hiwalay na kama. Iba naman ho, magkasama sa loob ng bahay, pero hindi na nagtatatawa mag-asawa. Nagtitiisan na lang sila. Napakasakit pong kwento. Ito, tanong, nung magpakasal ba sila, ganyang buhay ang gusto nila magkaroon? Hindi naman. Ang tanong, bakit? Yan po ang pag-uusapan natin ngayon, mga kaibigan. Ang tanong ko, ito na yung tanong ko, ito rin po yung tanong natin, at sasagutin ko na po yung sagot, pamaya-maya, pakinggan mabuti. Bakit ba maraming mag-asawa ngayon ang naghihiwalay, malapit na maghiwalay, o nagtitiisa na lang? Ay, marami pong dahilan. Isa-isayin na natin. Bago daw ko natin malaman kung bakit sila naghiwalay o malapit na maghiwalay, alamin po muna natin kasi ang ugat ng problema. Ang ugat po ng problema ito, kasi nagpakasal sila. Ha? Sipin niyo mabuti. Kung hindi sila nagpakasal, maghihiwalay ba sila? Sige nga po. Kung hindi sila nagpakasal, tanong, magtitiisan ba sila? Hindi. So, anong problema? Nagpakasal kasi sila eh. Kaya ito po napaka-importante. One time mo tinanong ako sa isang interview, sabi niya, Sir Vic, how can you prevent broken family? Ha? Pwede bang iwasan ng broken family? Sir Vic, sabi ko, simple lang, madaling iwasan ng broken family. Makinig ka, para maiwasan ng broken family, huwag mag-family. Ha? Ibig sabihin, kaibigan, kung ayaw mo magka-broken family, huwag ka mag-asawa kasi wala ka sisirain. Kaya nagkaroon ng broken family, nag-asawa kayo, may sisirain kayo. Yun nga sir, ang tanong, bakit na maraming tao nag-aasawa? Ay, ito na. Simulan natin yung ugat. Kaya maraming tao nag-aasawa. Itong sabi sa akin ng mga na-interview ko, Sir, it must be love. Kasi sir, nagmamahalan kami, kaya kami nagpakasal. Ito tanong ko, mamahalan pala kayo. Kailan? Noon po. Ngayon, ba't gusto niyo maghiwalay? Pag-isipan niyo mo mabuti. Sabi niya, ba't gusto niyo magpakasal? Kasi po, mabait siya eh. Kaya ako siya pinakasalan. Ay, ano problema? Mabait po siya. Noon. Ngayon, hindi na po. Yak po, ito na naman po napakatinding bagay. Isa sa mga bagay na kailangan niyo maintindihan, mga binata at dalaga o mga nanay, mga tatay na nakikinig sa akin ngayon. Pwede ba pakituro niyo sa mga anak niyo to? Nasa libro po namin to, Mag-asawa'y di biro. Sa Mag-asawa'y di biro, isa sa mga tinuturo namin sa mga binata at dalaga. One of the greatest thing you need to understand about marriage is this. Before marriage, there will be courting. And courting, tandaan mo, is a time of great deception. Ha? Ano ibig sabihin nun? Tandaan nyo. Sa Tagalog, mas maganda to. Ang ligawan ay isang panahon daw ng lokohan. Ha? Paano naman sir naging lokohan ng ligawan? Pakinggan mo mabuti. Sa mga may asawa, naalala niyo pa yung asawa niyo na nangliligaw pa? Balikan niyo. Hindi ba? Bait-bait niya. Ang galang-galang niya. Every time dadalaw sa'yo, bagong ligo pa. Ito, tanong. Mrs., ngayon, nabait pa ba? Ngayon, mag-aalam pa ba? Ngayon, gentleman pa ba? Ito ang problema ko kasi pagliligawan eh. Best foot forward tayo. Tanggapin po natin yan. Parang ganito. Bakit naliligo si lalaki? Bakit nagbibihis si lalaki bago dumalaw? Kasi alam ni lalaki, yun ang gusto ni babae. So, naliligo siya, nagbibihis siya. Pero ito ang problema, yung lalaki niyan, hindi na mahilig maligo yan. So, pagkasala sila, ano mangyayari? Hindi na maliligo yan. Babalik na sa dati yan. So, one time mo, may mag-asawa, nag-away. Sabi ng babae, alam mo honey, nagbago ka na. Nung bago tayong kasal, bait-bait mo, ang galang-galang mo, sweet-sweet mo, ang linis-linis mo sa katawan. Ngayon, hindi na. Nagbago ka na talaga. Alam nyo, sagot po nung lalaki, hoy, magtigil ka babae ka, hindi ako nagbago. Bumalik lang ako sa dati. Yan po isang malungkot na kwento. Ang problema ko kumisa, kaya nakakaproblema tayo sa kasal, kasi po nung ligawan, naglulukuhan tayo. Hindi po natin pinakita yung totoo, ano nangyari.
Kala ko mabait siya, hindi pala. Yan ang problema. Ano pa? Sir, kaya ako naman siya pinakasalan. Best friend kami noon eh. Okay. Ang tanong, pag best friend ba kayo, kapakasal kayo? Ngayon, best friend ba kayo? Ito pa, sir, kaya ako naman siya pinakasalan eh. Kailangan. Ha? Ano ibig sabihin na kailangan? Buntis po. Ito po isang malungkot na kwento. Napakarami po ngayon nagpapakasal. Hindi talaga dahil mahal nila isa't isa. Kasi nabuntis. Hindi ako nagbibiro. Pag-aralan niyo mabuti. For the past few weddings ay inatinan niyo. Sige po, pakiisip niyo mabuti. Sa 10 wedding na inatinan niyo kasalan, ilang beses buntis ang bride? Sige po. Alam niyo po ako sa 10 past 10 weddings na pinuntahan ko, 5 buntis ang bride. Tanong, bakit? Ba't nangyayari ito? Alam po yung mga problema. Kailangan maintindihan natin. Ito po yung nagkukos ang napakaraming problema. Hindi lang po sa buhay ng mag-asawa at sa buong Pilipinas. Nako, sa mga susunod na linggo, kukwento ko po sa inyo anong resulta pag ang pamilya hindi na tama. Anong resulta nito sa bansang Pilipinas? Sabi niya, at napakarami pang dahilan, ba't po kami gagaganito? So, bakit ba maraming tao naghihiwalay, malapit na maghiwalay, o nagtitiis na lang? Ito po ang sagot. Ang sagot po, dahil pinili nyo. Ano yung pinili? Pinili nyo magpakasal. Kasi kung hindi nyo pinili, hindi kayo magkakaganyan. Sa pang kailangan maintindihan nyo. Ba't kami nag-aaway, sir? Pinili nyo rin. Alam nyo ba kung hindi, kung kayo may problema, hindi naman niya kailangan mag-aaway eh. May kilala po ako 2 tao. Iba ang pananaw sa buhay, pero hindi sila nag-aaway. Ba't kayo nag-aaway? Pinili nyo. So, sa pinaka-importanteng, most powerful thing you need to understand in life is this. Who you are today, it's your choice. Pinili mo yan, kaibigan. Ang problema mo, maraming tao, sinisisi ibang tao sa kalagayan ng kanilang buhay. Hindi po eh. Kung ano ka nga, ba't kakasal? Pinili mo. Sabi niyo sa participant ko, sir, di po totoo yan ha. Kaya po ako nakasal, napikot lang ako. Bakit? Ano ba nangyari? Sabi po kasi nung tatay nung girlfriend ko, pag hindi ko daw pinakasalan yung anak niya, papatayin niya ako. Anong ginawa mo? Pinakasalan ko po. Bakit? Kasi sir, sabi papatayin na. Pinili mo. Ha? Paano? Pinili mong mabuhay kaysa mamatay. Kasi pwede mo lang sabing hindi. O ba't na pinakasalan? Pinili mo, kaibigan. Sir, one of the greatest thing you need to understand is in marriage is this. Hindi ka makakasal kung hindi mo pinili. Kaya mapansin po during marriage, may mga requirement. Requirement, number 1. Hindi ho requirement na nagmamahalan kayo pag kinasal kayo. Hindi ho tinatanong na nagmamahalan ba kayo, pakasal kayo. Hindi po. Sa araw ng kasal, anong requirement? Legal age ba kayo? May license ba kayo? May wait. Yun mga legal, yun po yung legal. Pero tinatanong ba, nagmamahalan ba kayo, kakasal kayo? Pwede kayo nagmamahalan, di kayo kakasal. Hindi po. Ang tanong, yung act of marriage, pinili mo ba yan? Mga magulang, mga mister, mga misis, huwag mo sasabihin sa akin hindi mo pinili. Paano ka nakasal kung hindi mo pinili? Tanong, sino pumirma sa marriage contract? Kumuha pa nga ng ninong eh. Kumuha pa nga ninang eh. Ibig sabihin kaibigan, anong punto ko? Kung may problema ka sa pagsasama ngayon, ito sabihin sa'yo, pinili mo yan. May problema ka sa buhay mo yan, pinili mo yan. Dahil kaibigan, ikaw ang naggumagawa ng buhay mo. Dahil hindi ka mapupunta dyan kung hindi mo pinili. At pag yan naintindihan mo, kaibigan, ang daming bagay na magbabago sa buhay mo. One thing na huwag niyong kakalimutan na tinuro ko sa araw na to. Ano man nangyayari sa'yo? Pinili mo. Sir, hindi po yan. Malungkot po ako. Pinili ka ba maging malungkot? Oo. Sir, marami kasi yung problema. Kaya po ka malungkot dahil marami kang problema sa asawa ko. Tanong, may kilala ka bang may problema sa asawa pero masaya? Meron. So, ibig sabihin pala, pwede maging masaya kahit may problema. Pag-isipan niyo po mabuti. One of the most powerful word in the world that kailangan ilagay mo sa isip at puso mo. Huge. Ikaw. You. Ikaw ang pumili ng sitwasyon na saan ka. May nagtanong pa sa akin, sir, ako hindi. Yung sitwasyon ko sa opisina, ang pangit-pangit. Pinili ko ba yan? Oo. Ha? Paano ko, sir, pinili yun? Ba't ka nandyan pa? Kung nag-resign ka, di wala ka ng problema. O nga, no? So, sino namili mag-stay? Ikaw. So, pinili mo, kaibigan. Marelasyon sa opisina, marelasyon sa bahay. Pinili mo, sir, hindi na sweet sa aking asawa ko. Tanong, ikaw ba sweet? Sir, nakakainis siya, kaya hindi na ako sweet. Sino namiling hindi na maging sweet? Ikaw pa din. Tanong, mister, kung may reklamo ka sa asawa mo, at hindi na ginagawa ng asawa mo, ginagawa niyo dati. Tanong ko, ikaw ba, mister,
ginagawa mo pa rin yung ginagawa mo nung panahon naliligaw ka sa asawa mo? Hindi. Bakit? Pinili mo. Sir, anong gagawin ko kung may problema kayo sa buhay? Ay, napakadali. Piliin mo. Ha? Piliin mo patawarin ang asawa mo pag nagkakamali siya. Kung minsan, piliin mong ipikit ang mata mo pag meron siyang maling ginagawa. Kasi pag nakita mo, iinit lang ulo mo. Piliin mo, lambingin uli siya. Piliin mo, ligawan uli asawa mo. Parang nagliligawan. Alam mo bang kaya ka sinagot ng asawa mo, nung panahon naliligaw ka? Piliin mo, magpadala ng text sa asawa mo. Ako po, kadalasan pag nag-text po ako, I don't end with a period. I end with a phrase, I love you. Tanong, bakit? Pinipili ko po yan eh. Kaibigan, maraming gusto yung asawa mo na hindi mo na ginagawa. Bakit di mo na ginagawa? Pinili mong hindi gawin. Sir, anong gagawin ko? Napakasimple lang. Mula sa araw na to, katapos mong makinig sa aking pinag-uusapan natin, piliin mong gawin uli yung mga bagay na yan. 2 things kailangan nyo matandaan bago ko magtapos. There's feeling of love and there's also an act of love. Ha? Nung first few years na inyong pagsasama, you have a feeling of love. Ginagawa mo isang bagay dahil feel mo, mahal mo siya. Darating nga araw, wala na feeling. Pero kaibigan, there's another powerful thing in the world. Act of love. Ano po yung act of love? Kahit hindi mo na nararamdamang mahal mo siya, do the act. Yung dapat mong gawin, gawin mo. Piliin mong gawin yung mga dapat mong gawin. Ang tawag po doon, act of love. Yung ginagawa mo nung naliligaw ka, ang tawag doon, feeling of love. Ibig sabihin, feel na feel mo, galing sa puso, ginagawa mo. But one day it will fail. And that one thing that will cause you to live happily ever after is the act of love. That even sometimes you don't feel it, you need to do it. Because when you do it, I promise, you will live happily ever after. Sabi nga isang kantang, tatanda at lilipas din tayo, di ba? Pero sana, kahit maputi na ang buhok ko, kahit na maputi na ang buhok ng asawa mo, magmahalan pa rin kayo dahil naniniwala po ako, may forever. Bago po tayo dumako sa susunod na portion ng ating programa, pakinggan po natin ang isang napakagandang musika. Paulit-ulit namin pinapakinig sa inyo. Ang awitin po ni Jessie at Christian Perkins. Ikaw na. Dahil sa totoo lang, sa susunod na minuto, ikaw na ang pag-usapan natin. Problema mo, please i-text mo na ang mga katanungan mo. Susubukan natin sagutin dahil ikaw na.